Hello, magandang gabi po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Ngayon po ay November 15. Napakabilis ano po. Nagtutumuli ng panahon. Ngayong gabi ay pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Genesis 16 na po tayo. At ito ay paganda ng paganda ang istorya. Pero bago po lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang biyaya at pagpapala na aming natatamo sa inyo sa buhay at kalakasan, sa pangmaterial na kalagayan, sa pang-espiritual na kalagayan. Maraming maraming salamat po. Humihingi din po kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan na hindi po namin napaglalabanan. Sa gabi pong ito, muli kaming dumudulog sa inyong paanan na sanay samahan kami ng inyong banal na Espiritu upang ang aming babasahin ngayon ay maunawaan po namin at sana po ito'y magamit namin sa pagpapalakas sa aming buhay Kristiyano. Pagpalain dinawa po ninyo ang mga tagapakinig, tagapanood ngayong gabi at ang lahat po hinihilig namin at pinagpapasalamat sa inyo. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay mga kapatid, simulan na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Simulan na po natin mga kapatid. Genesis 16, 1 hanggang 16. Si Sarai, na asawa ni Abram, ay hindi nagkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Sarai kay Abram, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abraham sa sinabi ng kanyang asawa. Kaya binigay ni Sarai si Hagar kay Abraham para maging asawa nito. Nangyari ito matapos manirahan ni Abraham sa Kanaan ng 10 taon. At nagbuntis si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarai. Dahil dito sinabi ni Sarai kay Abraham, ngayong buntis na si Hagar, hinamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin, ibinigay ko siya sa iyo at ikaw ang dapat sumaway sa kanya. Ang Panginoon na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Kung mapapansin niyo po ito mga kapatid, nagkasala silang pareho. Si Sarai tinulak si Abraham para sumiping kay Hagar. Si Hagar naman ay pumayag at si Sarai ay pumayag din. So nagkatagpi-tagpi yung kasalanan at nagkaturo-turuan na. Sumagot si Abraham, kung ganoon, ibabalik ko siya sa iyo bilang alipin mo at bahala ka na kung ano ang gusto mong gawin sa kanya. Simula noon, hindi na naging maganda ang pakikitungo ni Sarai kay Hagar, kaya lumayas na lamang ito. Natural, kasama na puro yung selos. Ano po? Nakita ni Hagar ang anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig, sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daan na papuntang Shur. Tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Sumagot siya, lumayas po ako sa amo kong si Sarai. Sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Pagkatapos sinabi pa ng anghel, pararamihin ko ang lahi mo na ang dami nila'y hindi mabibilang. At sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Papangalanan mo siyang Ismael. Dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asnong gubat. Kakalabanin niya ang lahat ng lalaban sa kanya kahit na ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Tinawag ni Hagar na Diyos na nakakakita. Ang pangalan ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya dahil sinabi niya, tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito? Iyon ang bukal na naroon sa gitna ng Kades at Bered
na tinatawag na Bir Lahai Roy. Bumalik si Hagar kay Sarai at dumating na ang panahon at nanganak na siya ng isang lalaking pinangalanan ni Abraham ang bata na Ismael. Nasa 86 na taon gulang na si Abraham nang ipinanganak si Ismael. Napakaganda po ito na sinunod ng mag-asawa ni Sarah at ni Abraham ang kanilang kagustuhan, hindi kalooban ng Diyos. Inunahan nila ang panukala ng Diyos. Kaya ang nangyari ay nabuntis ni Abraham si Hagar. Napakagandang istorya po, pero ito ay magsisimula pa lang kung ano ang pangako ng Diyos sa mag-asawa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa biyaya at pagpapala na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin sa karunungan ng pang-espiritual. Nawa Ama, itong napakinggan po namin at nabasa sa gabing ito ay maging gabay namin sa aming buhay. At salamat din po sa inyong pakikinig palagi sa aming mga panalangin. Dinadalangin din namin na sana po kami inyong kasihan, gabayan at bantayan sa lalalibi pa pong isang linggo na kami po ay tatahak muli na kalahating linggo na sana po kami inyong gabayan at patnubayan muli. Salamat po sa inyo at ang lahat po ay hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi. Hanggang sa araw ng Biyernes, araw ng Sabat po ay magkita-kita tayo muli.